And we are so excited to share how you can be part of this and paano nga ba kayo kikita sa napakagandang digital platform na ipapakita namin ngayon. Okay, so wag na po nating patagalin pa. Actually, nandito tayo ngayon, magbibigay lang din ako ng konting house rules. Okay, so lahat po ng questions nyo po, pwede po natin i-park yan. Okay, and then later after the proper presentation, we will be conducting a question and answer portion. So pwede nyo pong itanong doon, i-comment dyan para ma-address po agad ng speaker ang ating mga questions. No? So yun po ang kagandahan pag nakaka-attend sa mga ganitong klaseng Zoom presentations. Also, maganda po na matapos nyo po siya hanggang dulo kasi meron po tayong mga announcement and mga rewards incentive na ipapakita din po sa inyo. Ayan, okay? So nakakatuwa po yun, no? Ayan, and then syempre, mute lang din po tayo, okay, para hindi po ma-interrupt yung mga ibang nanonood, no? Ayan. So, without further ado, ipakilala na po natin yung magpe-present ng ating business opportunity for tonight. Okay? Fortunate po kayo kasi ang magpe-present po tonight, no, is one of our top seller and top mentor din po dito sa company natin. So, alamin natin, no? So, syempre marami tayong matututunan din sa kanya. Okay? So, huwag na po nating patagalin pa, no? Okay, ang ating presenter for tonight, okay, ay wala pong iba kundi si Miss Jolina. Yan. Yan. Andiyan Hello. na po ba siya? Ayun. Hello. Thank you for the introduction, Ma'am Mara. So, ayun, good evening everyone sa ating 4 to 1 na participants for tonight. And I believe majority of you are excited no sa ating ipapakitang opportunity. But unfortunately, meron po kasing sobrang importanteng meeting si Pres Gerald around Makati. So ako po ang magpe-present or mag-share ng opportunity sa inyo. And nakita ko rin po yung mga nag-comment kanina. Actually, majority of you guys is from outside Metro Manila. Okay? So, especially dun sa mga bago, ako na po mismo ang magsasabi sa inyo na in this kind of business, since we are inclined in digital na po, is hindi na din talaga hindrance ang distance. So, yan, kasi kakagaling ko lang din po sa Kalibo Aklan 2 days ago and I support yung mga neopreneurs natin doon, they want to, kumbaga, start AYS there. So kung ikaw, lalo po ito yung mga taga Santiago, Isabela, ayan, wala pa po tayo masyadong neopreneur dyan, no? From Tanza, Cavite, yan, Iloilo, yan, maganda po. Mga OFWs, ang totoo po, just to give you an idea, majority po ng mga unang nagtiwala nung nag start po tayo sa AYS, research and development pa lang po natin are OFWs. So, dahil sila po normally, kumbaga naghahanap din talaga sila ng negosyo na pwede nilang magawa habang nasa ibang bansa sila. So, ibig sabihin, mas smart move kasi yung iba ang ginagawa po nila is, kumbaga pumupunta sila or umuwi sila, nagfo-for good sila, and then yung ipon nila, yun yung pinagta-trial and error nila sa business. So, ang maganda, OFW ka man, estudyante ka man, professional ka, or business owner ka man, di ba, ipapakita po namin tong opportunity na to at pwede mong idagdag sa normal na pinagkakaabalahan nyo po ngayon. And who knows, di ba, ikaw yung isa sa pinaka-maximize, okay, ng ating business opportunity. So, let me share my screen po. Ayan siya. Okay lang po ba pa-thumbs up if lumabas po sa inyong mga screen? Ayan. Nag-ano po? Appear po sa mga screen nila. Ayan. Thank you for the response. Ayan siya. So, before po natin pag-usapan yung negosyo, let me share to you, 'di ba? Sino ba si NNT or ano ba yung company profile natin? Para may idea ka doon sa mga nagsimula talaga nitong negosyo na to or sa kumpanya na nagsimula ng business na to. Okay? So, si Neo Network of Technologies po ay isa pong tech company. We have 13 years of experience in developing, integrating, and marketing in tech industry. So, ang totoo po, marami po tayong mga nakakausap nung tayo po ay, kumbaga, nag-i-introduce ng, kumbaga, application, di ba, sa market. Siguro hundreds of times, marami pong nagsasabi na, naisip na daw nila yung concept na to, but
nagkaroon lang sila ng, kumbaga, challenge when it comes to pagpapadevelop. So, nung tinanong namin, like, bakit hindi nyo po nasimulan even though you have the idea? Ang sinasabi po nila kasi sobrang mahal daw po talaga magpa-develop ng app. Okay? So, ang kagandahan po sa atin, hindi mo na kailangang magpa-develop kasi tayo mismo ang nag-develop ng app na natin. And, again, hanggang sa marketing is capable tayo. Kasi sabi nga po nila, kahit gaano kaganda yung konsepto or idea mo, pag hindi mo kayang ipagkalat, nonsense din. Okay? So tayo po ay end-to-end capable and we are proud to say, 'di ba, na simula sa pag-develop ng app hanggang sa pag-i-introduce ng market, kaya po natin 'yan. Alright? And this is our core values. Pero ang pinaka-favorite natin dyan is yung grit, 'di ba? Are you familiar, guys, with the word grit? 'Di ba? So, syempre, hindi naman po lingid sa kaalaman ng iba. Since we are the first mobile booking app in the Philippines na ang focus ay services, may mga birth pains talaga. So, ang kagandahan po sa mga, kumbaga, founder natin, dun mo talaga mafe-feel yung kahit mahirap ay tuloy-tuloy pa din. Okay? That's why kaya lagi naming sinasabi, syempre lahat naman po itong core values na to ay importante. Pero sa isang bagong kumpanya, 'di ba, na nag-introduce ng isang bagong konsepto, kailangan may grit ka talaga na tinatawag. Alright? So, ang mission and vision natin is to build the Philippines' most empowering digital ecosystem. And syempre, ang pinaka-mission natin is to transform lives. Kasi naniniwala po tayo na marami po sa mga Pilipino ang talented, may skills naman talaga. Pero hindi nga lang po, some of them, syempre hindi kayang baguhin yung buhay kasi hindi po na ilalagay sa tamang opportunity or maybe until now they are looking for the right opportunity ng skills na na-acquire nila. 'Di ba? So ang mission po natin is makapagbago ng buhay through technology, building an ecosystem where innovation meets community. Okay? So ito po yung mga founders natin. Okay? Ang CTO po natin is si Sir Charles Cabling. Okay? Siya po ang may hawak ng mga IT and programmers natin. Our COO, si Sir Lian Layson. Okay? Normally yung vision po ni CEO, siya po ang kumbaga, ma-implement. Okay? And our CEO, our President, Pres Gerald Bautista, and nakakatuwa lang, ito pong mga tao na nasa screen nyo ngayon is sila po ay mentor ka na since I was 18 years old. Okay, sa mga nagtatanong, Ma'am Jolina, ilang taon ka na ngayon? Ako po ay 27 years old na po ngayon. Okay, but I'm very proud to say na nagstay po tayo sa leadership ng mga taong to kasi nakita ko po talaga yung vision nila and yung dedication nila. Alright? So, ano nga ba yung ginagawa natin? So we enable our clients to address challenges at i-enhance, 'di ba, yung business nila sa top-notch software solution na naka-tailored fit po sa needs nila. Kasi may mga mabibili po kayo or halimbawa makakapagpagawa kayo ng software pero kumbaga hindi nako-customize or hindi tailor fit doon sa kailangan ng client. So tayo po, ang kagandahan po sa atin is tina-tailor fit po natin. Depende doon sa kailangan ng mga business na yan. So, ito po yung mga technologies na ginagamit natin. So, syempre, hindi naman po tayo masyadong techy since we are on the marketing department. In short, ang ginagamit po natin na language is yung latest language na ginagamit ng mga first world country, 'di ba? And ang kagandahan din po dito, yung gamit mismo ni Foodpanda and even ni Grab na language, yun din po yung gamit po natin. Okay? So, from there pa lang, magkakaroon ka ng confidence na itong ipapakita naming application sa inyo or business sa inyo is, kumbaga, next level po talaga. Alright? So, ito po yung mga solutions na binibuild natin from enterprise solutions, SaaS productions, e-commerce website, MVPs for startups, and ito po AI and machine learning. So, ang maganda po dito, nag-build na rin po tayo ng more than 50 plus, okay, na website. Okay, sobrang dami na. 50 plus na application and website. So, ibig sabihin, yung app na ipapakita natin mamaya is hindi po yun yung unang app na dinevelop natin. Marami na po tayong na-develop before para sa mga ibang company, but meron tayong application. Kumbaga, yun yung baby na tinatawag namin kasi ito po talaga ay first in the Philippines concept.
So aside from the application, again, meron po tayong mga website na nagawa. Ito po yung mga pwede lang naming ma-share. Okay, yung iba po is hindi allowed, naka-NDA po. So, sa mga application, nakagawa na rin po tayo ng social networking app sa St. George University. Nakagawa na rin po tayo ng application sa pagre-rent ng mga booth, 'di ba? Hanggang 'yan. Kasi may mga needs po eh. Kumbaga, merong mga tao na nahihirapan, 'di ba, sa paghahanap. So, ang kagandahan dito through digital or technology, napapadali po natin. Pero ito naman po yung mga projects natin dito naman sa Pilipinas. Okay? So siguro ang pinaka-interesting, 'di ba, na naikukwento namin lagi is ito pong sa sa may Verde Solutions. Ito po ay isang LGU app na kung saan 'di ba sa yung mga truck po ng basura pag dadating, yan, makwento ko lang po, no? Katulad po nung yaya ng baby ko. Pag may dadating po yung truck ng basura dito sa harap ng bahay namin, nagpapanik, di ba? Kasi takot na takot siya na hindi madampot yung basura namin. Ngayon, ang kagandahan dito, merong lumapit sa NNT, nagpagawa ng application. Isang app siya na kung saan, padating pa lang yung truck ng basura, mag-a-alarm na yung app or tutunog na yung app, magno-notify. Di ba? Kung nabubulok or hindi nabubulok yung ibababa mong basura. Okay, so ibig sabihin, kaya palang i-digital yon. Yes, may lumapit po sa atin nagpa-digital ng ganyan. Even yung ah si Doc Rob, if you're familiar sa chiropractic, ayan, nagpagawa din po siya ng fitness app sa atin. And si Fairy God Barbie, ito po ay e-commerce na app parang pong Shopee. Okay? So, ang kagandahan po dito, meron po siyang halos 200,000 plus following sa Shopee. But since si Shopee is, hindi lang si Shopee, even si TikTok is medyo tumataas po yung mismong platform fee nila. So even yung mga malalaking negosyo umaaray po. Okay? That's why they decided na magpagawa ng app po sa atin. Okay? So ito naman yung mga notable projects din natin, just like si TG Home Builders, ito po isa sa pinakamalaking hardware company, 'di ba, sa Baguio. Kaya hindi po makapasok ang Wilcon Depot sa Baguio because of TG Home Builders. And nagpagawa po yan sa atin ng Enterprise Resource Planning system. So, gumawa rin po tayo ng application for Kanzen Home. Ito po yung mga smart toilet, 'di ba? Ewan ko kung familiar kayo, 'di ba? Merong sa mga appliances may mga Alexa. Ito naman po sa mga smart toilet, 'di ba? Nakaganyan din po, naka-smart toilet yung toilet natin sa main office natin dito sa may Centris. Also, meron din po tayo naging project sa PNP, okay, sa forensic group po. So, ayan siya. Ang kagandahan po dito, ito po yung mga expertise natin in business domains from financial, adtech marketing, educational, healthcare, media entertainment, at marami pa pong iba. Okay? So, ito naman po yung mga system na kaya nating i-develop. Actually, nung nakaraan lang po, meron po kaming kausap, subdivision somewhere in Las Piñas. Sila po ay, kumbaga, magpapagawa ng application, property management. Ang maganda doon, yung subdivision nila, lahat, even yung booking ng clubhouse, even yung pagbabayad ng mga association dues, even yung mga visitor na pupunta po sa mismong loob ng subdivision, kaya po nating i-digitalize yan. Actually, even kahit sa mga schools and hospital, 'di ba? Even yung sa mga madami po, 'di ba? So, yan po, kaya po nating i-develop po yan lahat. Alright? So, Siyempre, bakit nga bang maganda na makipag-partner ka kay NNT? Siyempre, unang-una, aside sa competitive tayo, siyempre, kaya nating mag-customize ng mga features. Ibig sabihin kung ano yung request. Kasi katulad po nung pumunta kami sa Las Piñas, may mga bagay na gusto silang ipalagay doon sa app na pag sa iba, sobrang mahal. 'Di ba? So, sa atin, cost-effective and cost-efficient, right timing because the future is digital and we believe na lahat po talaga paabante, 'di ba? Wala naman po nagde-develop ng paatras. So, nationwide to worldwide opportunity since digital, kaya nga sinabi ko po kanina, hindi po natin hindrance ang distance, 'di ba? Basta may internet ka, basta may cellphone ka, kaya mo nang magnegosyo. At yan po ay napatunayan po natin nung nakaraang pandemic. So at the same time, we are end-to-end capable and strategic partnership. So sabi nila, ano nga ba talaga ang good business? Kumbaga kung magnenegosyo ka sa panahon ngayon, maybe majority ng mga OFWs natin na nag-comment kanina,
some of you guys, dumadaan sa isip nyo na, ano ba talaga ang magandang negosyo na simulan ngayon? 'Di ba? Especially kung first time na magbe-business ka, 'di ba? So sabi po dito, dapat, ano po, may idea ka or meron itong concept ng law of the trend. 'Di ba? Sabi dito, leaders and businesses find trends before others ride them at the right time. So meron daw po kasing tinatawag na 97 and 3% rule. Okay? Sabi po dito, laging merong nauuna na makakita or makaamoy or kumbaga maka-instinct ng isang magandang negosyo. And normally, sila po yung 3% or sila yung mga nagiging leader. 'Di ba? For example, sa Grab, kapag may mga nai-interview po kaming mga Grab driver way back mga 2019, 'di ba? Tinatanong namin, "Kuya, sa inyo po ba tong unit na to?" Alam mo yung sagot niya? "Opo, ma'am, actually pang 7 unit ko na po ito." So from there, makikita mo na, okay, sila ang pioneer or sila ang leader or sila ang nag-lead when it comes to Grab. 'Di ba? Ngayon, nung pumunta po ako ng Cebu last year, may in-interview naman po ako, Grab driver din. Sabi ko, "Kuya, kamusta naman yung pasada mo? 'Di ba sa'yo ba tong unit na to?" So sinabi niya na actually hindi po sa akin, 'di ba? Kumbaga pinapahiram lang po sa akin. And then sabi niya, sakto po, ano lang, nakakabuhay ng pamilya. So from there, makikita mo yung difference nung leader, ibig sabihin yung nauna, versus doon sa nag-follow lang. Okay? Kasi sabi po dito, pinakamalaking percentage lagi is yung sumusunod na lang kapag lucrative na yung opportunity or kapag marami ng nakagawa. Pero mananatili po kasi ang katotohanan na majority po ng reward is napupunta doon sa 3% na nagli-lead. Okay? So, syempre, kapag ikaw kasi may first mover advantage, majority of the market, ikaw yung unang nakakakuha ng pie. Okay? So, later pag-usapan din po natin yan on how are you going to be a first mover dito sa pag-uusapan po nating business. So, eto, tanungin ko lang po para mas maging interactive ang ating presentation for tonight. Kung bibigyan po kayo ng pagkakataon, ibabalik yung panahon, 'di ba, na magsisimula ulit si Shopee, magsisimula ulit si Grab, magsisimula ulit si Foodpanda. Saan mo ba gustong maging parte? Doon pa rin ba sa 97% na nag-follow lang? O doon sa 3% na kapag sinabayan mo yung opportunity is kaya mong, kumbaga, kumita talaga ng maganda, yung nakakapagpabago ng buhay. Ayan, comment down below nga po saan yung gusto maging part. O, ayan. So, ayan, nakikita natin agad dito yung mga early adopter, no? So, sabi dito, sa letter B po, 3%. Ayan. Yes. So, katulad nyo guys, even ako, ang totoo po, pinagpipray ko po na Lord, sana meron akong makitang opportunity wherein I can be part of the start. Kasi, ang totoo po kasi sa isang company, laging merong, well, kapag ikaw kasi ay part ng isang simula, may mga challenges po yan. Pero ang totoo, yan na rin po yung kumukuha ng malaking reward kapag nag-momentum. Naniniwala po ba kayo doon? Ayan siya. So, syempre, tayo gusto natin sa 3%. Okay? So, ito po, example natin sa online selling. Dito po, sobrang laki po ng, kumbaga, industry, 'di ba? Ng e-commerce. And, ang maganda po dito, itong mga naunang application na to na nasa screen nyo po ngayon, may mga ano po ito, mga pagkapare-parehas. 'Di ba? Kasi, syempre, kung mag-iisip daw tayo ng negosyo, kailangan meron daw ng mga bagay na to. Okay? So, unang-una is yung merong idea na kung saan mas mapapadali ang buhay ng mga tao. Hindi po literal Kumbaga makakatulong para mas mapadali ang buhay ng tao. So, ito po yung tinatawag na convenience. Ito pong Shopee, Lazada, Grab, Lalamove, and Foodpanda, kaya po naging $1 billion ang valuation nitong mga company na to. It's because meron silang convenience na ibinibigay sa mga tao. Agree po ba kayo doon? Okay. So, and aside from that, 'di ba? So that's the first one. The second one is dapat naiintindihan mo kung ano ba yung kailangan naman ng mga tao. So kanina,
mapapadali dito. Ano yung mga kailangan ng mga tao? Kaya nga po, naging magandang negosyo before ang food business, ang clothing, kasi those are the needs, necessities. Okay? So next, dito po, katulad ng mga example natin na technology platforms, sino po dito ang na-experience pumila or mag-claim or magpadala sa M. Luwilier or Palawan Pawn Shop? Ayan. Maybe majority tayo na experience. Yung pipila ka ng matagal, minsan masungit pa yung guard, di ba? Kasi syempre, tapos kapag mali pa yung letter, isang letter, ulit ka ulit, may ganyan. So ako po na-experience ko din pumila. Pero alam niyo po ba, na-witness ko rin na merong application, 'di ba, na na-disrupt or kumbaga mas pinadali yung sistema nung mga padala na yan. Ano yun? Nung nagkaroon po ng GCash and Maya. Alam niyo po, nung time na yan, kasi nasa business na rin po ako before. So, marami akong kiniklaim na mga payment ng mga clients through Palawan. Nung una, nung time na po na yan, yung GCash, pinagtatawanan lang. Like, hindi safe dyan, di ba? Wag yung gamitin yan. But, since nung nag-pandemic, di ba, yung parang isang tao lang ang pwedeng lumabas, ang nangyari, nag-adapt po tayo lahat. And ang totoo po, because of the convenience na naibigay ng GCash and Maya, lumaki din po talaga itong mga platform na to or mga app na ito. Okay? So halos parehas po sila nung naibibigay na convenience nung mga application na nakikita nyo po sa lower left. Alright? So, ibig sabihin, meron sila lahat na convenience na mimit nila ang pangangailangan ng mga tao, nag-o-offer sila ng something na bago. Kasi, sabi po ni Mr. Chinkitan, disrupt the norm, change how people live and work for the better and profits will follow. The market will always ask you anong bago, 'di ba? Well, totoo naman po 'yan. At syempre, guilty naman din tayo diyan. Wala naman po siguro sa ating Zoom presentation right now ang magtatanong, Ma'am Jelina, meron ka bang alam na magandang negosyo? Yung luma, ha? 'Di ba? Wala naman. Lahat, we are looking for something new. Tama? Kahit nga po sa pagkain, pag-order ka sa, let's say for example, sa karinderya, 'di ba? Ang hinahanap mo yung bagong kanin, yung bagong luto, yung bagong ulam. Tama po ba? So lahat gusto natin ng bago. Tama? So, dito po, meron pa pong isang example. Ang nabigay naman po niya is yung convenience when it comes to transportation. Pero hindi lang transportation po na medyo makakaligtas ka sa traffic. Ayan, yung iba siguro nakatry na neto. 'Di ba? Ano 'yon? Angkas. 'Di ba? So, si Grab before, four wheels kasi taxi eh, 'di ba? Tapos, yung mga nagga-Grab, lalo yung mga kailangan pumasok on time, 'di ba? Yung mga pinapagalitan ng boss pag late, wala, nag-adapt sila. At buti, nagkaroon po ng angkas na kung saan, pag traffic, at least may option ka. 'Di ba? So, ito po ang maganda po dito, dapat yung business mo is meron din sinosolve na problema. Okay? So, summary natin, 'di ba? Ang good business daw, unang-una, nagsasell ng convenience, meets the need of the people, offers something that is new, solves a pain point or a problem. So, yan po ang similarities ng mga application na yan. Pero ang maganda po dito, sa pag-uusapan po nating negosyo for tonight is lahat po ng mga nakikita nyo na yan, meron po yung business po natin. Okay? So, let me introduce to you. Huwag na nating patagalin. Intro pa lang pala yun, no? Yes po. 'Di ba? Para makita nyo talaga na kumbaga tayo pinag-aralan talaga natin at hindi basta-basta lang natin na finormulate or kumbaga ginawa itong konsepto na to. So what if, 'di ba, meron tayong business idea, 9 concept in one smartphone. Maganda ba 'yon? Meron kang siyam na negosyo gamit lang ang isang cellphone mo. 'Di ba? So ibig sabihin, yung cellphone mo na tag 15,000, 20,000 or 50,000 man 'yan, 'di ba? Ang maganda dito, by this time, once you join our business, is pwede na po 'yan, pwede mo na yang maging asset, 'di ba? Kasi ngayon for sure liability mo 'yan eh. Ginagamit mo pang data, so gumagastos ka. Ginagamit mo pang call, so gumagastos ka. But by this time, what if i-turn natin 'yan into business? Okay? So,
Dito po, pwede po kayong maging isang neopreneur. Ang ibig sabihin po ng neopreneur, neo means new, bago. Preneur, entrepreneur. Ibig sabihin, you have the opportunity na maging makabagong entrepreneur. Okay? So, we also believe na ang market natin dito sa Pilipinas is ready na po talaga. So, sabi po dito sa ating research, sabi po dito sa statista, 83% of the Filipinos are using the internet already. 'Di ba? Gone are the days na mga nakadikipad, 'di ba? Ngayon po, 83 actually naniniwala po ako few years from now magiging 100% po ito. Okay? Sabi din po dito 74 percent, approximately 74% of the population natin dito sa Pilipinas naka-smartphone users. 'Di ba? Ibig sabihin yung ano na touchscreen, 'di ba? Tapos na rin po yung mga panahon na kung saan katulad halimbawa ng lola ko. Dati, nung ako po ay bata, pag nagsa-cellphone ako, pinapagalitan ako. Ikaw, Julina, tumigil ka na. Lalabo lalo yung mata mo. Cellphone ka ng cellphone. Ngayon, baliktad na. Nung natutong mag-smartphone ang lola ko, sinasabi ko sa kanya, la, matulog ka na. Anong oras na? 'Di ba? Nagti-TikTok. O, 'di ba? So, hindi po magtatagal. Lahat po yan ay, kumbaga, tataas ang percentage. So, in terms of the technological readiness, ang Pilipino po ay mga tech-savvy. 'Di ba? Kaya nga po, somehow ngayon ay tinagurian po tayong social media capital of the world. Kaya minsan may mga papanood po kayo sa Netflix na mga palabas na merong touch ng mga Filipino, 'di ba? Or kumbaga, kung hindi venue sa Pilipinas, may mga ini-involve sila na Filipino character para lang makakonect sa Pilipinas. Bakit? Majority of their viewers and audience are Filipinos. Why? Kasi nga po, ang mga Pilipino, kumbaga, ang pinaka kaakibat talaga nila sa pang-araw-araw ay cellphone nila. 'Di ba? Pagkagising mo, ang unang hahanapin mo, cellphone. Bago ka matulog, ang huling i-check mo, cellphone pa din. Agree po ba kayo doon? Ayan siya. So, sabi nga po dito, gone are the days na mga mayayaman lang ang may cellphone. Even middle class right now meron na. At ito pong isang napicturean ni CEO nung nakaraan, 'di ba? Even yung mga ano bang tawag dito? Mga wala pong bahay, 'di ba? May cellphone na din. O try to imagine Well, may damit which is necessity. 'Di ba? For sure naman may nakakain pa si ate, pero try to imagine meron po siyang smartphone. O, 'di ba? Sana all. So, ang kagandahan po dito, ito po ay isa sa mga sign or kumbaga, isa po sa mga magpapatunay na lahat po talaga, kumbaga, in the future is gagamit na talaga ng cellphone. At hindi ba sobrang ganda na kapag ang negosyo mo is connected to that, 'di ba? So, eto po, isa-isahin na po natin ang ating digital products. Let's start with the AYS. So, si AYS ay isa po siyang mobile booking app na kung saan pwede ka pong mag-book ng mga services. Okay? Ito po, kung merong application for taxi booking, which is Grab, merong uh, application for food delivery, which is Food Panda, si Lalamove for package delivery, si Shopee for online shopping, and Angkas for motorcycle ride booking. Meron na po ngayong AYS or Up Your Serbisyo na kung saan pwede kang maghanap ng mga services na kailangan mo at hindi ka lang makakahanap. Mga verified po ang mga services na nandyan. So lahat po ng mga service providers natin ay verified. Okay? Some of them po actually nakakatuwa and nakaka-inspire. Hindi pala some of them. Ito pong mga nasa screen nyo ngayon, most of them ay kumita na po ng nasa 6 digit. Ibig sabihin 100,000 pataas na because of our mobile booking app. And normally, kung merong 3% ang mga neopreneurs na leader, may mga 3% din ang mga service provider. So sila po yung mga leader na service provider natin na unang nag-adapt into our application. So, syempre meron din tayong mga celebrity na kung saan kumbaga natuwa rin or kumbaga na-amaze din sa ating concept, no? So, nandiyan po si Miss Ashley Ortega, si Jelay. So, it's combination of influencers and mga artista kasi naniniwala po tayo na ang mga Pilipino ngayon mas madalas nang nakatutok sa cellphone kesa sa TV. Tama po? So,
And ito po yung mga challenges na sinosolve natin. Unang-una, inconvenience on availing services, 'di ba? Minsan kailangan mo na ng serbisyo pero hindi mo alam kung saan ka hahanap. Pangalawa, nakahanap ka, but the question is, reliable ba? Magaling ba pagpunta sa bahay nyo? O sabihin na natin, nakahanap ka, reliable, but the next question is, safe ba? Sure ka ba na pag pumasok yan sa bahay mo, walang mawawalang gamit? 'Di ba? May iba po actually, rumiribat, Ma'am Jelina, pwede naman makahanap ng skilled worker sa Facebook Marketplace. At ito naman po ang isasagot ko sa inyo. Kapag ikaw ba nakakuha ng service provider sa Facebook at yan ay pumasok na sa bahay mo at may nawalang alahas mo, may pakailan ba si Mark Zuckerberg dyan? Wala, 'di ba? Kasi Facebook is not a platform for services. It is a social media platform. So, ang kagandahan dito sa ating app, lahat po ng mga service providers natin are verified. At meron din po tayong CSR na kung saan pwede kang mag-report. Okay? So, ito naman po yung ating roles and profits. Dito po, makikita nyo kung paano nga ba ang kitaan, 'di ba, sa AYS. So, ikaw, as neopreneur, may service provider, may AYS, which is the app, and si customer. Every time na si customer po is magbubook sa ating application, si AYS, the company, meron po siyang 10%. Si service provider, meron po siyang 80%. At ikaw as neopreneur, meron kang 10%. O, di ba ang ganda? Kasi hating kapatid ka ni AYS. Ibig sabihin, meron kang application na kapag sumikat, 'di ba? Para kang may share doon sa profit, 'di ba? So, hating kapatid kayo ng company. And bakit nga ba magi-scale si AYS? So, these are the reasons. Unang-una, dahil nga may sinosolve tayong problem at sobrang laki po ng underserved market. And most of these services are offline, 'di ba? Halimbawa po, yung mga manicurista. Alam niyo po, wala pang Foodpanda, wala pang Grab, may mga manicurista na pumupunta sa loob ng bahay, 'di ba? So dahil disorganized and hindi sila digitalized, kumbaga, hindi sila nako-connect doon sa mga iba pang customer na naghahanap ng serbisyo nila. At tayo pa lang po yung unang application na gagawa po noon. And sabi nga po natin, hindi po tayo nag-i-invent ng bagong behavior. Tayo po ay nagdi-digitalize lang at vini-verify lang natin sila. So, ibig sabihin, hindi po tayo magsisimula from scratch. Yung mga kakilala mo na mga service provider, tutulungan lang natin silang ma-digitalize. Okay? And syempre, these are the daily repeatable services used by millions of Filipinos. 'Di ba? Katulad nga po halimbawa, yung sa massage, hindi naman isang beses ka lang magpapamassage sa buong buhay mo, 'di ba? Sa pagpapalinis ng kuko sa mga babae, even sa mga lalaki, hindi lang naman isang beses 'yan kasi ang kuko humahaba, ang kuko dumudumi. Sa pagpapagupit ng buhok, hindi lang din isang beses 'yan. So ibig sabihin, may mga repeatable services diyan. And what if sabihin ko sa'yo, every time na may nag-a-avail ng services na yun, pwede kang kumita gamit ang application na to. So, dito po, you have the advantage of being the first organized mover. Dahil wala pa nga pong gumagawa niyan, ibig sabihin, tayo pa lang po yung unang gagawa. So, ang kagandahan po dito, it also taps into three growing megatrends. Unang-una is the gig economy, digital convenience, and home-centered living. So ito naman po, pakilala ko naman po or kumbaga introduce ko naman po sa inyo ang future ng e-commerce in the Philippines. Okay? But by this time, it is powered by neopreneurs and driven by community. So ito po yung mga kadalasang tanong, and majority of you, baka pag naitanong ko po sa inyo, madismaya din kayo. 'Di ba? Halimbawa, sa Shopee na lang. 'Di ba? Paano kung sabihin ko po sa inyo na magkakaroon ng isang application na katulad ng Shopee, e-commerce app din po. Pero, hindi ka lang basta customer, automatic may discount ka. Hindi yung kailangan mong bumili ng madami para magka-discount yung mga vouchers. Hindi ganon. Ito po talaga, may discount ka. Pero, hindi ka lang basta-basta buyer or user. Pwede ka rin magbenta. Okay? So, ito po ang ating big idea. Neo app.
Dito po, buy smart and sell smart. It is a community-powered marketplace where neopreneurs buy at discounted prices and sell across the entire network. So, ang maganda po dito sa application natin, pwede din mag-live selling at pwede kang mag-upload ng mga user-generated contents. Ito po ginagawa sa TikTok ngayon. Pero syempre, medyo mababa nga lang ang, kumbaga, percentage, 'di ba? And syempre, medyo marami ka na ring competitor kasi bakit? Talo ka nung mga may following na ano sobrang taas na. Kumbaga, mataas na ang competition. Dito po, ito po yung visual flow natin or earning system natin sa ating Neo app. Ikaw as Neopreneur, pag nag-share ka nung link mo as Neopreneur at may bumili, pwede kang mag-earn ng commission. Okay? So, ibig sabihin, nag-share ka, parang, di ba sa Shopee link, di ba ginagawa naman natin yan normally. Halimbawa ako, nung umuwi ako sa Bulacan, meron akong nagamit na tissue doon. Sabi ko, ang ganda ng tissue na to hindi yung ano, yung parang yung parang himulmol, yung parang nagwawatak-watak siya pag nabasa. Kasi ayoko po ng mga tissue na gano'n. Sabi ko, saan mo nabili? Sabi ng kapatid ko, sa Shopee ate, send ko yung link. Ngayon, nung shinare niya yung link sa akin, bumili ako, wala namang kinita yung kapatid ko. Tama? Pero ang maganda dito sa Neo app natin, kung sa Neo app nangyari, sana merong kita yung kapatid ko nung shinare niya yung link. O, diba? So, dito, by this time, once Neopreneur ka at nag-share ka ng link ng mga shop or merchant sa Neo app, you have the opportunity to earn. O, diba? So, this is our delivery partners, LBC, Ninja Van, JNT, and Flash Express. So, these are the difference or kumbaga yung pagkakaiba ng Shopee, Lazada, and ng Neo app natin. In terms of buying products, syempre, makakabili ka sa Shopee, Lazada, makakabili ka rin sa Neo app. Pero ang kagandahan nga lang sa atin, kapag Neopreneur ka, automatic may 10% discount ka. Okay? So, sa pagbebenta naman ng products, yes, makakapagbenta ka sa Shopee and Lazada, pero kapag may store ka lang or pag merchant ka. Dito sa Neo app, pwede kang makapagbenta kahit wala kang store, basta Neopreneur ka. Okay? Pwede kang magbenta ng ibang products ng ibang merchant. In terms of the community power, ayan, walang community si Shopee and Lazada. Meron tayong strong Neopreneur network. In terms of referral earnings, 'di ba? Dito po sa Shopee and Lazada wala, 'di ba? Kasi paano ko nasabi? Nung pina-download mo ba yung kapatid mo o yung pinsan mo ng Shopee, binigyan ka ba ng Shopee? Wala naman, 'di ba? So dito, ang kagandahan dito, kapag nagpa-download ka ng Neo app, pwede kang kumita ng up to 8% sa bawat sales at 1% sa rebates. Okay? So, direct supplier, limited kay Shopee and Lazada sa Neo app natin, open tayo for partnership. That's why, lalaki po talaga. Okay? So, bakit nga ba magkaiba? 'Di ba? So, like Shopee and Lazada, but community first. So dito po, access direct suppliers and importers. Buyers enjoy up to 10% discount on all products when they become neopreneurs. So ito po yung mga reason bakit maganda sa Neo app. Okay, neopreneurs don't just sell their own products, they can sell all products in the network. And lastly, built-in earnings. Every download, every sale, every referral, merong katumbas na income. Okay, so yan, sobrang laki po ng, kumbaga, market opportunity when it comes to the e-commerce and, kumbaga, ito po yung, kumbaga, tipo na kung saan kung bibigyan ka ng pagkakataon na magsisimula ulit sa Shopee and Lazada, by this time, you can be the 3%. Okay? Hindi ka lang basta user or consumer. So the vision, we're not just building an app. We're building the biggest neopreneur-driven marketplace in the Philippines. Together, we can redefine e-commerce. So, aside from that, 'di ba? Siguro medyo doon pa lang parang solve ka na, parang maganda yan, Ma'am Julina. Kikita ko sa app. Kasi ang totoo, baka nga order ka ng order sa Shopee, wala ka namang kinikita, 'di ba? So, aside from that, dito po, gumagawa rin po tayo ng mga custom software. Okay? And, pwede nyo rin po itong pagkakitaan. Once meron po kayong mga kakilala na mga negosyante na nakamano-mano pa din, na gustong magpa-develop, di ba, ng system, okay? Meron po kayong commission doon. So, dito naman po, you can also earn from every installation ng Globe
fiber prepaid, 'di ba? So direct tayo mismo sa Globe. So yes po, partner natin ang Globe. Kung itong malalaking kumpanya na to nagtitiwala sa atin, 'di ba? What more, 'di ba tayo? So aside from that, you can also earn through our Neo card. Ito po ang tawag po natin dito ay smart card. So gone are the days na papel-papel, 'di ba? Even yung calling card, ano po siya, yung Neo card, all-in-one na siya eh. May ID ka na, may calling card ka na, tapos para ka na rin pong may sariling website, 'di ba? Kumbaga negosyanteng negosyante. So, and syempre, hindi po 'yan nauubos kasi tinatap mo lang doon sa cellphone, 'di ba, nung prospect mo. We also have Neo AI. Ito po, makakatulong din po ito sa mga business, customer service, and sales. So, paano siya nag-work? So, Neo AI is your 24/7 intelligent business partner. Para po siyang gumagawa ka or nagtitrain ka ng sarili mong AI. Halimbawa ako, 'di ba? Yung mga nagchat-chat sa akin, malay nyo po, hindi pala ako yung kachat nyo, AI ko pala yun. Tinrain ko pala yun na AI. 'Di ba? So from there, parang nakaka-leverage tayo ng energy and effort and time. 'Di ba? So may ganun din po tayong product na pwedeng ibenta. At isa po yan sa mga pinagawa ni Mr. Chinkitan sa atin. So ito po yung sample. So, dito po, ayan. Hello, hello. Chinkitan here. Kumusta ka na? Naku, buti na lang you called. Alam mo, maraming tao ngayon ang stressed pagdating sa pera. Pero ang good news, hindi kailangan maging komplikado. Ayan, narinig niyo po? Yun po ay hindi po yan si Mr. Chinkitan. Yun po ay AI niya. 'Di ba? So, ito po kasi nangyayari every training po ni Mr. Chinkitan is syempre tayong mga audience, ang dami nating mga gustong itanong. Kasi napakagaling po niyang sumagot eh. Kumbaga, pagkausap mo talaga siya, ang daming value na maibibigay sa'yo. Pero syempre, dahil isang tao lang siya, hindi niya na ma-accommodate lahat. So, from there, nagpa-develop po siya ng kumbaga, Neo AI sa atin. So, we also have the opportunity to earn sa Neo Learning. And meron din po tayong upcoming partnership sa Bayad Center. And you can also be a dealer. Okay? So, hindi mo na kailangan mag-franchise ng tag 200,000 na Bayad Center. Once na Neopreneur ka, automatic, authorized na Bayad Center franchise ka na. So, dito po, the power of community, instead of competing newpreneurs, let's collaborate. Bawat member natin, syempre, may mga strengths yan sa marketplace. And syempre, your success is multiplied by the success of others. Alam niyo po, yan po yung isa sa pinaka-favorite ko na kumbaga, bagay na meron yung business natin. Yung ikaw kumikita ka, pero the moment na kumita ka, for sure marami ka ng mga natulungan na mga service provider or mga newpreneurs din na kumita under your organization. Alright? So, be part of the movement. Download the Neo app, buy smart, sell smart, earn, save, and thrive. So, this is our 9-in-1 business. And ayan, lahat po nung sinabi ko kanina, kasama na po yan sa package natin. Ngayon, maybe marami nang nagtatanong, Ma'am Jelena, o sige na, maganda na yung negosyo, pero magkano nga ba talaga para maging isang neopreneur? Okay? So, you can start po sa ating negosyo, 'di ba? For only 4,988, 'di ba? Ito po ay for the student package. And meron din po tayong tinatawag na builder or yung parang premium package natin na nasa 15,888. So ito nga lagi ko pong sinasabi sa panahon ngayon, if you're going to think of a business, ang totoo po, 4,988 man yan or 15,888 man yan, hindi ko po sinasabing malaki or maliit. Pero in real life, 'di ba, for you to have a good business or para makapag pundar ka ng ganitong negosyo, million po talaga ang kailangan mo. Pero by simply joining AYS, hindi mo kailangan maglabas ng milyon. 5,000 lang or 16,000 lang. May lifetime business ka na. At hindi negosyo
na may operating expenses, 'di ba? Kasi since this business is digital, hindi mo kailangan ng pwesto, hindi mo kailangan magbayad ng tao. Okay? At ang maganda, sabi nga nila, if your business is out of the technology, you're out of business. And ang good news, especially sa mga OFW, if you're thinking of a business, maganda, it's inclined with technology. Okay? So, meron po kayong marireceive na business kit. So, sa 4988 po, meron pong 10 SP activation. Ibig sabihin, pwede kang mag-register ng hanggang 10 na skilled worker. May tarpaulin din po yung kasama, may business guide na PDF file. May personalized website ka, which is para kang may online secretary at meron ka rin kasama na 2 Neo card. So, ito po yung mga ways to earn in Neo Network. Unang-una is you have the lifetime access and lifetime discount sa lahat po ng sinabi ko kanina, up to 50%. Okay? So, next naman is, yan. Baka matanong nyo, ma'am, ano-ano po ba yung mga skilled workers or mga service provider na pwede dyan? 'Di ba? So, pwede nyong ma-enjoy yung lifetime discount nyo sa kahit anong services. Name it po, even professionals. 'Di ba? Tutor, architect, lawyer, 'di ba? Mga legal services, pwede. 'Di ba? So, kasi sa labas, wala ka namang discount, hindi ka naman bibigyan ng discount ng mga yan eh. Pero dito, once newpreneur ka, automatic, yung mga service provider na yan, may 5% discount ka. You can also have lifetime discount sa lahat ng magiging products natin sa ating Neo app. Smartphones man yan, appliances, at marami pang iba. So next, you can also earn from the subscriptions and installation, 'di ba? So halimbawa, sa service provider po kasi natin, every registration po nila is magbabayad sila ng 500 pesos sa inyo. So kung nakasampu ka na registration, edi may 5,000 ka agad. Okay? Sa Globe Fiber naman, halimbawa may nagpa-install sa'yo ng Globe Fiber prepaid. Bawat installation, may 400 pesos ka. Okay? So kung nakapagpa-install ka sa 13 na tao, hindi pa alam na may Globe Fiber na pala, edi pwede kang kumita ng 12,000. Let's say for example, may mga kakilala ka rin na may mga negosyo na papel-papel pa rin, 'di ba? So, halimbawa binentahan mo ng Neo card, may kita kang 1,000, pag nakabenta ka sa 10 tao, may 10,000 pesos ka. So, dito pa lang pwede kang kumita all in all 27,000 pesos. So, pwede ka rin pong kumita sa mga software na kumbaga, mau-offer natin sa mga connections mo. Okay? So, let's say for example, dito po sa warehouse management system, halimbawa, may nagpagawa ng software sa atin worth 500,000. 10% ka doon, 50,000 sa'yo. O, di ba maganda? So, nakasolve ka na ng problema ng isang negosyo, nagkaroon ka pa ng kita. So, pag naman po may nagpagawa sa atin ng e-commerce online shopping system, katulad nung sa Fairy God Barbie kanina, starts at 300,000 yan. Ngayon, kapag may na-refer ka na nagpagawa niyan, 10% ka, may 30K ka. Halimbawa, may mga kakilala ka rin na may restaurant at kumbaga, nagpagawa ng restaurant management system. May 10% ka sa 400,000 na ibabayad nila. So, may 40,000 ka agad. Okay? Ang maganda po dito sa mga software projects na to is kung ikaw yung tipo ng tao na hindi ka man mayaman sa pera, pero mayaman ka sa connection, o dito, matuturn na yan natin into money. Diba? So, ang kagandahan po dito, pwede ka rin kumita ng 10% sa magiging monthly retainer and maintenance fee ng mga nagpagawa po sa atin ng software. So, kung meron kang 10 system, 'di ba? Tapos 20,000 ang retainer niyan, that's 200,000 monthly na pwede mong kitain, 'di ba? Sa 10 projects na i-refer mo. So, ayan, 10% ng 200,000 is 20,000. So, pwede kang kumita, passive income, 20,000 per month from the monthly retainer and maintenance fees ng mga software na na-offer. So, aside from that, you have the opportunity to earn 5% sa bawat magiging booking ng service provider na naipasok mo. So, halimbawa, ikaw yan, di ba, neopreneur ka, nag-register ka ng service provider sa Caloocan, 'di ba, nag-register ka sa Muntinlupa, nag-register ka sa Manila,
nag-register ka sa Marikina, nag-register ka kahit saan. Hindi po kayo limited territorially. 'Di ba? Basta may kakilala kang service provider, kahit nasa Visayas, Mindanao pa yan, pwede mong i-register sa app natin. At ang maganda doon, once na ikaw ang nag-register sa kanila, pwede kang kumita ng 5% sa bawat booking nila. So, ito po yung sample income projection. Halimbawa, may 8 service provider ka, nabubook ng 5 beses sa isang araw. So, that's 40 bookings total. Let's say, for example, ang kanila pong rate, 'di ba? Or presyo ng serbisyo nila is 500 pesos. That's 20,000 per day total sales ng service. Pero, hindi yan yung kita mo. Ang kita mo, 5%, 'di ba? 5% ng 20,000 is 1,000. Times natin yan ng 30 days, ibig sabihin, pwede kang kumita ng 30,000 per month passive income nang hindi ikaw ang naglilinis ng kuko, hindi ikaw ang naglalaba, hindi ikaw ang nagugupit, mga service provider na pinasok mo. Ikaw lang ang naging daan or ikaw lang yung bridge. 'Di ba? Maganda po ba 'yan? Comment down below naman po sa ating comment section kung maganda itong kitaan na to. Kasi ako po, nung nakita ko rin po itong ways to earn na to, sabi ko, ito na ata ang opportunity for me kasi ang dami ko pong mga kakilalang wala man akong service na alam or wala man akong skills pero marami akong kakilalang service provider, 'di ba? Pero paano kung ikaw yung tipo ng tao na konti lang or wala kang kakilalang service provider? Pwede ka pa rin bang kumita as neopreneur? Pwede pa rin. So kung ikaw yan, meron kang na-register na or meron kang napa-download na mga client or customer, 'di ba? Pinag-download mo ng AYS app, every time na nagbo-book yung mga pina-download mo, may 5% ka. Okay? So yung iba na wala pa or pina-process pa lang yung mga requirements ng mga service provider nila, yung ibang neopreneur, ang ginagawa nila, nagpapa-download na sila. 'Di ba? So, ito po sample projection. Kung meron kang 15 na tao na napa-download at nag-book yun ng 1,000 pesos na service, so that's total of 50,000. 5% ka doon. So pwede kang kumita ng 2,500 per day and 75,000 per month every time na nagbo-book yung mga napa-download mo ng app. Okay? So, dito naman po sa Neo app natin, pwede kang kumita ng 1 to 2% override sa mga merchant or user na maipapasok mo. Okay? So halimbawa, may napasok ka na 100 merchant, ang product value nila is 1,000 pesos. So that's 100,000. Every time na nagkakaroon sila ng sales na 100,000, may 1% ka doon, may 1,000 ka. So parang ganito, halimbawa, sa Shopee, 'di ba? Let's say for example, ikaw yung nagpasok ng merchant ng LG, 'di ba? Every time may bumibili ng TV or ref sa kanila, may 1% ka. Parang ganun. O yan. So, hanap na tayo ng mga kakilala nating may mga products. 'Di ba? So, hindi lang mga appliances. Ang totoo, sa Neo app po, pwede natin mailagay din yung mga, like halimbawa, mga tissue. 'Di ba? Kahit nga po payong pwede kung may mga kakilala kayong supplier na ganun. Supplier ng mga let's say for example, mga damit, 'di ba? Supplier ng kahit mga gym equipment, pwede din. Sige, later mamaya sagutin po natin sa dulo yung mga questions nyo, 'di ba? So, ang maganda din po dito, aside sa mga merchant na maipapasok mo na may 1% ka bawat customer na bumibili sa kanila, pwede ka rin kumita ng 1% sa bawat mapapadownload mo naman ng app, ng Neo app natin. O, di ba kanina sa AYS, pag may napadownload ka at nag-book ng services, may 5% ka. Sa Neo app naman, pag pag yung kakilala mo ay pinag-download mo ng Neo app, kapag bumili yung kakilala mo na yun sa Neo app, may 1% ka. Okay? So, dito pwede kang kumita ng 60,000 once na nagawa mo yung program na to. Okay? So, syempre, hindi lang naman nationwide ang gusto nating matap. Gusto rin natin maging worldwide. Tama ba? So, from there, syempre, para kumalat ang isang konsepto, naniniwala po ba kayo na in every product ay merong endorser? 'Di ba? Parang sa Smart, merong Catriona. Sa Shopee, merong Sarah G. 'Di ba? At ito pong mga shampoo na to, lahat ng expo ni Gerald Anderson. 'Di ba? Mga endorser. And even po si Coco Martin, 'di ba? So, naging endorser din ng Katingko,
'Di ba? Pero ito po kasi, naniniwala po ba kayo na ang binabayad sa kanila for that endorsement ay milyon, right? Pero sa AYS, instead na maghanap tayo ng mga ganyan to endorse the concept, 'di ba? Ang ginawa po natin is kayo na lang as neopreneur ang bibigyan ng opportunity to share the business, and from that, bibigyan po kayo ng incentives or perks. So dito po sa fifth way to earn natin, ikaw as neopreneur, every time na meron kang kakilala na nagustuhan din ang concept natin at nag-avail, kapag startup po ang in-avail, meron kang 500 pesos referral. Kapag naman po yung 15,888 natin, meron kang 1,000 pesos referral. Okay? At ito pong referral na to, normal na po itong nangyayari ngayon. Kahit nga po sa school pag nag-refer ka na mag-e-enroll sa kanila, 'di ba? May referral program na din. Kahit si TikTok nung nagsisimula, nung nagpapakilala, may referral program na din. So, ang maganda po dito, meron ka ring tinatawag na neopreneur royalty. So, halimbawa, ikaw ay nagpasok ng neopreneur at yung neopreneur na naipasok mo ay nagpasok ng mga service provider. Sin friend mo merong 5%, ikaw na nagpasok sa friend mo, meron kang 1% sa lahat ng mga service provider na maipapasok niya. So, ibig sabihin, meron ka pa din. Hindi ka pa rin nakalimutan ni AYS. 'Di ba? May royalty ka pa din. So, dito po, halimbawa, ikaw yan, neopreneur ka. Let's say, for example, few years from now, nagkaroon ka ng 300 na direct referrals of neopreneurs din. 'Di ba, bawat neopreneur sa 15,888 natin may 30 slots. So, that's total of 9,000 service provider. So, kung yung 9,000, or sabihin natin yung 900 po dyan, merong 1,000 pesos na booking. That's total of 9 million na booking. So, 1% po niyan, mapupunta sa'yo. So, that's 90,000. Pag nangyari po yan ng isang araw, okay lang po ba na dahil shinare mo yung opportunity sa kapwa mo neopreneur at sila ay nagpasok ng service provider, meron kang 1% sa lahat ng magiging booking ng mga service providers nila. Okay? So, dito po pwede kang kumita ng, syempre, hindi naman po yan mangyayari agad kinabukasan pagka-join nyo, no? Mangyayari po yan years from now. And yun po yung maganda na, again, kapag ikaw ay sumabay doon sa 3%. Kasi sa mga hindi po nakakaalam, si Grab po ngayon, based on our research, siya po ay nakaka-receive ng 600,000 booking per day. O, 'di ba? Talagang yayaman po talaga yung mga nag-Grab 2017 pa lang, 'di ba? Anong year na po ngayon? So, eto po, naniniwala po tayo na puputok at puputok ang konsepto na to, pero ang tanong, sasabay ka ba? 'Di ba? So, meron din po tayong tinatawag na organizational cash rebates. Kasi meron po nagtanong sa amin, ito po ginawa natin for the reward system purposes. May nagtanong sa amin na isang neopreneur. Sabi niya, ma'am, di ba meron akong kita sa mga naipasok na service provider ng direct referral ko na neopreneur? Sabi namin, oo. Paano po yung maipapasok na neopreneur na ng neopreneur na direct referral ko, meron pa rin ba ako doon? So from there, naisip natin na why not, lagyan na rin natin ang reward system. So halimbawa, ikaw yan, neopreneur ka, 'di ba? May pumasok sa organization A mo, may pumasok sa organization B mo, lahat ng mga papasok na neopreneur under them, meron ka pa din. Okay? So, kapag ang kinuha 4,988, ang cash rebates mo is 500. Pag ang kinuha is yung 15,888, pumasok sa organization mo, ang cash rebates mo is 1,500 naman. Okay? So, the answer is yes, meron ka pa ring makukuha. Okay? So, ang nakakatuwa kasi sa opportunity na to, bawat galaw mo is meron kang bonus. Kaya gaganahan ka talagang mag-share. So, syempre, meron din tayong safety net. Safety net, it ensures na, kumbaga, everybody will have an equal opportunity ng pwedeng kitain. Okay? So, may limit tayo ng pwedeng kitain. Sa 4,988
na package, ang limit mo is 5,000 per day, 35,000 per week, and 150,000 per month. Okay? So, dito naman po, baka yung iba sinasabi, ma'am, parang familiar ako dyan Hindi ba yan yung networking? Okay. Actually, ang networking po, marami po kasing meaning yan. Katulad po sa IT, meron din po silang networking na tinatawag. 'Di ba? Meron din pong tinatawag na social networking. Ito po yung sa TikTok and Facebook. Meron din po tayong tinatawag na events networking. Katulad nung inattenda namin na expo last time sa MOA. May tinatawag din po na network marketing. Baka ito po yung tinutukoy nyo. Ito yung may mga nagbebenta ng products ng sabon, ng gluta, ng kape, or kung anong winning products yan. Sa atin, may networking din tayo. Kasi bakit? Again, we are also sharing opportunities to other neopreneurs. Kasi, ang pangit naman na tayo lang kumikita. 'Di ba? Hindi kumikita or hindi walang ganong klaseng opportunity yung mga tao na nasi-share natin. Okay? So parang ang maganda po kasi doon, halimbawa ako. Let's say for example, through AYS, I can earn 200,000 per month. Paano kung sabihin ko sa'yo na yung ways to earn na meron ako, meron ka din. 'Di ba? Kaya mo rin gawin yun. Okay? So, tayo po, ang networking naman po natin ay AYS Neo Networking. So, this is the next generation of opportunity building. Ang ayaw po natin at ang wag na wag niyo pong sasalihan, yung tinatawag po na pyramiding. At hindi po tayo ganon. Ang pyramiding po, ito po ay scam. Ito po ay walang products, walang service, walang opisina, walang legal papers. At ito po ay normally nangangako sa'yo na sasali ka, wala kang gagawin. 'Di ba? So, ang daming mga Pilipinong nai-scam dahil po sa mga spill na yan. 'Di ba? Pero ang totoong negosyo po, meron at meron kang gagawin. Kailangan mo talagang mag-effort. So sa pyramiding po kasi, ito yung magsasabi, invest ka ng 100,000 tapos may interest yan 20%. Tapos magulat ka 6 months, wala na, lumipad na. Ayaw natin ng ganon. Tayo, ganito. Sa Up Your Serbisyo, meron tayong product and service, meron tayong legal papers, 'di ba? SEC, Mayor's Permit, BIR, Barangay Clearance, kompleto po tayo. Meron din tayong opisina. In fact, dalawa pa nga po opisina natin sa Quezon City. At meron po tayong ways to earn. Ibig sabihin, ito po ay effort-based business with passive income. Okay? Sa una, mag-e-effort ka, pero dahil nag-effort ka, nagtanim ka, in the future, from active income, magkakaroon ka ng passive income. Okay? So bakit nga ba we chose to build community? Unang-una, we shared prosperity. Kumbaga, hindi natin sinosolo yung opportunity. Community building focus. Next is collaborative initiatives, innovation and improvement, resilience against competition, and viral potential. Kasi naniniwala po tayo, since malaki po ang industry ng services, mas mabilis po tayong dadami if we will build community. 'Di ba? Kaya nga po, nung pumunta po ako nung Kalibo, kakapasok lang ng Food Panda doon, o 'di ba? Sobrang sikat na sa Manila, saka pa lang papasok sa Kalibo. Halos sabay na. Kasi nung pagpasok ng Food Panda, kinabukasan, pumunta tayo doon. O, edi magkakaroon na ng AYS sa Kalibo, Aklan. At yun po ay nakapunta or nakarating ang AYS sa Kalibo, Aklan because we shared the prosperity. We build a community. Meron tayong nakausap sa Facebook, naging interesado sa AYS. Kumbaga, na-appreciate yung konsepto, tinrabaho, sinuportahan natin, pinuntahan natin sa area niya. So, ang maganda dito, meron din po tayong tinatawag na top earners reward system. So, dito, kumita ka na, re-rewardan ka pa. Okay? Ang maganda dito sa AYS, pag ikaw ay kumita ng 100,000, halimbawa 100K earner ka na, bibigyan ka pa ng company or re-rewardan ka pa ng company ng iPhone 17 na latest na brand new po or MacBook Pro worth 100,000 din. So pag kumita ka naman po ng 250,000, bibigyan ka ng company ng 100 pesos, 100K, 100 pesos tuloy. 100,000 na pang shopping. O, 'di ba? Kung ayaw mo mag-shopping, i-share mo na lang sa akin yung 100,000 mo. Ako po gusto ko mag-shopping. Okay? Kapag 500,000 earner ka na, pwede ka pong bigyan ng company ng 300,000 worth ng luxury shopping. O pwede mo pambili ng LV, Dior, or Rolex mo. Dream bag mo man yan or dream
watch, 'di ba? So kapag naka 1 million earner ka na, ito po yung mga hinihit ng mga leaders din natin ngayon. And syempre, yan din yung hinihit ko. Bibigyan ka po ng company ng brand new, fully paid, nakapangalan sa'yo na BYD or Rolex. 'Di ba? Kaya kung ikaw, kumbaga, nagdadasal ka gabi-gabi or you are asking God, 'di ba, na Lord, kailan ba dadating yung para sa akin? Kami po kasi naniniwala po kami na for you to receive the blessing, gagamit po si Lord ng tinatawag na channel of blessing, 'di ba? Maybe nakita mo yung opportunity na share sa'yo ng isang tao, yung tao na yun, yung channel of blessing. Tama? Pero lagi makukuha mo yung mga bagay na gusto mo kapag deserve mo. 'Di ba? Kasi ang totoo, kahit naman gaano ka ka-religious, pray ka ng pray, hindi naman ibabagsak ni Lord yung bahay sa'yo, 'di ba? Or hindi ibabagsak ni Lord sa harapan mo yung dream car na gusto mo. Yan po ay kailangan mong paghirapan. So, ang kagandahan po kasi dito sa top earner reward system is yun nga, kumbaga, meron kang opportunity na makuha yung mga dreams mo. But at the same time, nakakatulong ka rin sa ibang tao na makuha din yung mga dreams nila. O, 'di ba? So, sobrang fulfilling nung business natin. And actually, that's the end of my presentation. Okay, if you have question and answer, open na po ang ating chat section. I will answer all of your questions.